February 18, 2024. First Istiqbal Ramadan at San Pedro, Laguna. It's never too late to turn back to Allah. I-share ko nga pala sa inyo ang isa sa aking natutunan mula sa lecture ni Ustad Yusuf Ortiz. Tinanong ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba. Kilala nyo kung sino ang lugi sa araw ng paghukom? Ya Rasulullah, sila yung walang pera, walang dinar, walang dirham. La, hindi. Sila yung mga nag-aayuno, nagsasadaka at nagbabasa ng Quran. Bakit sila malulugi? Dahil pagkatapos nilang gumawa ng maraming kabutihan, sinisiraan nila yung kapatid nilang Muslim. At ang tawag doon, riba. At ang pangalawang speaker ay si Ustad Omar Hassan. Isa sa mga aking natutunan ay ang dahilan kung bakit hindi agad nakakapagbalik loob ang tao. Una, ang iniisip niya maliit lang ang kanyang kasalanang ginawa. Pangalawa, ipinagpapaliban ang paghingi ng kapatawaran. At ang ikatlong speaker ay si Ustad Johanny Arun. At ang kanyang topic ay ang kainaman o kahigitan ng kaalaman. Kaya nating mapasa atin ang mga kasiyahan dito at ang mga kayamanan dito sa mundo. Kaya lang, wag nating kalilimutan na ang mundo ay puno rin ng kalungkutan, kahirapan at kaguluhan. At ang last speaker ay si Ustad Isa Habir. Kasama sa kanyang lecture, meron pang natitirang araw, ipagduan natin na abutan tayo ng Ramadan at magniyat tayo kung ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala na abutan natin ito. Ibibigay natin ang lahat, itodo ang lahat at insyaallah mapagtagumpayan natin ito. Na mayroong karamdaman na ang kanyang karamdaman ay walang lunas. Okay? At makapagpapahamak sa kanya ang kanyang pag-aayuno, it's either mamatay siya o lumala ang kanyang karamdaman. Pinagpapawal sa kanya. Okay? And yung mga tao naman na pwede sa kanila ay patay na po. So kung ngayon, ang dahilan ng pag-aayuno, meron ako ay dumating sa kanya paliban upang mag-aral sa kanya nang ako ay bigyan ni Allah ng inspiration na makapag-aral sa kanya. Tumingin ka doon. Yan. Yan. Harap ka dito. Break mo muna siguro yung iba, yung kung kaya ng magudo para pagpasok ng ang kasama ko ang sabi mo. Sabi ni Imam Ibn Qayyim, yung sentro ng ibada. Ano yung Kaalaman ay sinasabuhay na dapat natin